Since ang dami nagre-request sa inyo, ito best settings for Mobile Legends 2024 updated. Unahin na natin yung basic at itong ituturo ko sa inyong settings sa Mobile Legends is halos lahat ng hero pwede nyong gamitin. Kapag low-end device yung gamit nyo, siguro high, medium hanggang super tsaka high yung gagamitin nyo. And yung ibang cellphone naman walang ultra-ultra. Depende yan sa mga cellphone nyo. Kapag wala yung ultra-ultra, meaning medyo mababa yung cellphone nyo. Kapag sobrang taas naman ng cellphone nyo, meron yan. Available yung ultra-ultra. Pero sa akin kasi hindi ko siya minamax. Kapag pinagsabay ko kasi yung screen record, habang naka-ultra-ultra, medyo nag-FPS drop o kaya naman nakaranas ako ng lag. Sa super tsaka sa high naman na graphics tsaka sa frame rate, solve na ako. Goods na yan. Kapag low-end device nyo, i-off nyo rin yung outline, yung shadow, tsaka yung screen shake, tsaka yung HD mode, i-off nyo rin kung naglalag pa kayo. Basta wag nyong i-off o wag nyong ilo-low yung camera height kasi napaka-importante yan. Pero kung kaya ng mga cellphone nyo, ang i-off nyo lang is yung screen shake. Bakit? Para sa akin, medyo nakakahilo kapag meron siyang merong shake factor kapag nag-i-skill yung mga gamit nyong hero. Halimbawa, katulad ng Franco, kapag nag-second skill siya, merong shake na medyo nahihilo ako or parang nagkokos pa siya ng lag minsan. So, yun yung sa basic. Tapos, punta tayo ng controls. Sa controls naman, pinaka-the best dyan is yung advance. Wala nang pagtatalo dyan. Kasi meron yan lock monster tsaka lock tower. Yung lock monster, magagamit mo yan para sa mga, lalo na sa mga heroes na walang pass clear. Kasi kapag nalalasit mo yung minions, mas mataas yung gold na mabibigay. While doon naman sa lock tower, magagamit mo yan situational. Lalo na kapag kailangan mo nang i-end yung game, kailangan nyo mag-lock tower lahat, kapag iisa na lang yung minions na natitira. So, pwede maging game changer itong advanced na settings na to. Tapos, punta tayo dito, lowest HP, percentage lowest HP close target. Papaliwanag ko sa inyo ng mabilisan. Yung lowest HP, pinaka-the best para sa akin dyan. Pero may mga specific heroes na pwede nyo gamitin yung closest target like Moskov kasi bumabanda naman yung tira niya, 'di ba? Pero lowest HP halos sa lahat ng hero pwede mong gamitin. Yung lowest HP percent, bigyan ko kayo ng example. Halimbawa, merong Tegrel na 80% na lang yung buhay, while meron namang Layla na 100% yung buhay. Ang titirahin mo doon yung Tegrel kasi 80% yung buhay niya. Kahit mas mataas yung total HP ng Tegrel, yun pa rin yung titirahin niya kasi nga ang settings mo is lowest HP percent. While sa lowest HP, kahit 50% na lang yung Tegrel, 100% yung Layla, pero mas mataas yung buhay ng Tegrel kasi nga, usually naman mas mataas yung buhay ng tank. Kahit naka 50% pa yun, total HP nun, halimbawa 50,000, naging 25,000 na lang. Ang total HP naman ni Layla is mga nasa 18,000. Ang titirahin pa rin nun is yung Layla kahit full HP pa siya. So, closest target, wala nang pagtatalo dyan. Sinong pinakamalapit, yun yung titirahin niya. While dito naman sa advanced control mode, pinaka-importante nyong i-on dito at wag nyong i-off itong hero lock mode. Kasi sobrang daming benefits na makukuha dito sa settings na to. Unang-una pa lang kapag nasa bush ka, pag may dumaan kalaban, mag-a-appear. Kapag di mo napansin na may dumaan na kalaban, mag-a-appear yung icon niya, ibig sabihin merong malapit na kalaban sa'yo. O kaya naman, syempre, kung sino yung pinakamalambot or gusto mong i-target, matatarget mo. Basta i-click mo lang yung hero icon niya, may lalabas dun sa gilid ng ng screen mo. Click mo lang yung gusto mong i-target, yun na yung titirahin niya. While dito naman sa accurate indicator, hindi ko na siya ino-on kasi nga, kapag nag-hero lock mode ka, yun na yung titirahin ng skill mo. Sa accurate indicator, parang ganun din siya, pero yung skill mo tatama dun. Idadrag mo siya, 'di ba? So, hindi ko na ino-on yan. Yung aim panning naman, ito i-on nyo, lalo na sa mga hero na Franco, Selena, Novaria, yung mga mahaba yung range. Kasi nga, magbibigay yan ng additional view. Halimbawa, lalaki yung dito sa left side natin, ang liit lang nung map. Kumbaga, hindi niya nakikita. Kailangan mo pa gumamit ng isa pang finger para makita mo kung tatamaan mo yung target. Well, nun sa right side natin, sa screen natin, ang lawak nung nasasakop niya. Ayan yun kapag inon mo yan, yung aim panning. While dito sa assist aiming mode, ino-on ko din siya, pero not all the time magagamit mo yan kasi AI yan eh. Kumbaga, kung saan yung hero na kalaban mo, doon pupunta yung skill mo. Pero ang scenario kasi, gumagalaw yung kalaban. So, kailangan mo pa rin i-advance.
Kumbagang in-on ko yan dahil para konting drag ko na lang, tatamaan ko pa rin yung kalaban. Okay? So, pag kilik mo yan, ayan siya. Kapag kilik mo yung skill mo, nakatutok agad sa kalaban, pero wag mo kagad i-click or wag mong pindot gaming. Okay? Wag kayong pindot gaming, i-advance nyo pa rin, tansyahin nyo pa rin kung tatama yung skill nyo. Makakatulong pa rin yan sa inyo, kaya i-on yung assist aiming mode. Dito naman sa moving pursuit, tsaka close pursuit, in-off ko yung dalawang yan kasi mababaliw yung hero nyo kapag naka-on yan. Okay. Kumbaga, hahabulin niya yung target mo. Hindi ka makakapag-focus or makakapag-kite ng maayos kapag marksman yung mga gamit nyo. Tapos pag joystick dead zone, in-off ko lang din. Yung active creeps filter naman, in-on ko yan para kung ano yung active creeps, lalo na sa mga jungle, yun yung titirahin mo. So, makakatulong yan para ma-secure yung mga objectives. Then, dito naman sa skill joystick, fixed position yung pinipili ko. While dito naman sa attack activation, distant. Pero pwede mo rin i-close yan. Sa mga Melissa user, pwedeng close gawin nyo dyan para mas matarget nyo yung manika nyo. Kasi kapag natatama nyo yung manika nyo, bumabanda yung tira nyo, tatama din sa kalaban, di ba? Pero distant yung ginagamit ko dito. Sa basic attack, smart targeting, lock on target, ginagamit ko. Dito sa auto upgrade, syempre, tsaka sa auto buy, i-off nyo yan kasi pang beginner lang yan. So, wag nyo hindi siya recommended. Tapos sa fixed position, in-off ko lang din yan. Yung HP, shift, tsaka HP lock, i-on nyo. Lalo na sa mga, sa mga jungle users. Makakatulong yan para makita nyo yung HP ng mga objectives like turtle tsaka lord. Sa sensitivity naman, syempre i-high nyo tong skill para mabilis yung drag nyo ng skill, mabilis yung response. While dito naman sa camera sensitivity, depende sa perspective mo or depende sa sanay mo. Sa akin, mga nasa 50 to 60% lang okay na ako. Dito naman sa cast cancelling, kapag hindi naman Leslie user or hindi ka gumagamit ng cancel animation, etong drag yung gamitin mo. Kasi yung swipe, medyo mahirap siya gamitin. Or, i-skill mo na lang siya, tapos itututok mo, minsan nakaka-cancel pa. Kapag yan yung ginamit mo, itong pangalawa, itong cancel cast. Pero sa mga Leslie user, syempre sanay silang gamitin yan. So, punta tayo ng enter page para mabilis tayo. So, anong gagamitin nyo dito? Naka-default lang ako. Itong pinaka-importante sa Battlefield UI opacity. Okay? I-low nyo lahat yung setting shop scoreboard. Low as in pinakamababa. Para kapag mag-check kayo ng scoreboard, mag-check kayo ng shop, or mag-check kayo ng settings, kapag in-game kayo, makikita nyo pa rin yung hero nyo. May iwasan yan na mauntog kayo sa mga bato, o kaya naman, makikita nyo pa rin kapag may kalabang papunta kahit nag-check kayo ng settings nyo. Ganun lang kasimple. Punta tayo dito sa customize para mabilis tayo. Sa customize, ito yung tatandaan nyo. Hindi ko alam kung makakatulong sa inyo, pero click nyo tong itong icon na to, yung attack icon, tapos yung edge, gawin yung 80. Kasi ang default niyan is parang hindi ako nagkakamali, nasa 50 yata yung default. May instances na pag nakiklik ka, dito ka magkiklik, di ba? Sa pinakagilid, hindi mo makiklik yung attack button. Kaya naman ang gagawin nyo, 80 para sagad yung edge niya dun sa pinakadulo ng mga cellphone nyo. Sa akin nakatulong yan, naka-improve sa gameplay ko. Tapos yung map naman, gawin nyo 50% lang yung transparency. Kasi kapag naka 100 yan, hindi mo makikita yung dadaan dun sa bush. O kung yung ano yung natatakpan ng map. Pero kapag naka 50% yan, tropa, makikita mo pa rin. Lalo na kapag lagi kang tumitingin sa map or meron kang map awareness. Yung mga skill naman, ginawa kong 115 para medyo mas malaki. And yung spell ko, ginawa kong 120. 120 lang dapat yan, pero 121 na set. Para mas malaki din, mas madaling pindutin. Same lang din dito sa active na mga items natin, 121 din. So, yun yung settings ko. At syempre, pag umabot ka sa video na to, paki-comment naman kung taga saan ka para malaman namin kung hanggang saan umabot tong video na to. At make sure nakapalo ka kasi pag nag 100k followers tayo, meron tayong 10 epic skin giveaway. Let's go!